Okay, kamusta po? Water therapy ha. Murang gamutan lang to, di ba? Yan ang lagi kong gustong ituro sa ating kababayan. Ano yung pinakamura, walang babayaran, makakagaling sa maraming sakit. Hindi naman lahat ng sakit. Inom lang kayo ng maraming tubig. Yung tamang pag-inom ng tubig, pwede ka magkonti mag-lemon water, tuturuan natin. Morning water therapy, papayat din, di ba? Isang benefit ng maraming tubig, papayat, maganda sa kidneys, sa baga, sa puso, explain natin ha. So, may tinatawag na Japanese water therapy. Actually, sa Japan nga to tinuturo eh. Oo, marami na. Yung mga lumang tao, lumang doktor, sabi nila maraming benepisyo yung tamang pag-inom ng tubig. Parang Japanese water therapy. Bakit nila pinapainom yung mga kababayan nila ng isang baso hanggang 2 basong maligamgam na tubig paggising sa umaga? Eliminates mga toxins, mga dumi-dumi sa ihi. Nakakapayat. Kasi pag uminom ka ng maraming tubig, bago kumain, medyo busog ka na. Increase metabolism, mas gising ka. Mas alerto, di ba? Fights kidney stones, kidney infection, di ba? Para sa bato, tubig lang katapat niyan. Para sa balat, gumanda. Sakit ng ulcer, heartburn, pwede rin yan. Headache. So, maraming benefits. Ako, mas gusto ko yung warm kaysa malamig. Nasa inyo naman, wala namang pilipilitan. Pero, pag warm water kasi, lalo na sa umaga, di ba, walang laman ng tiyan mo Maganda warm, parang relaxing sa lalamunan, sa sore throat, dito sa esophagus, sa tiyan. Pag gumising ako na alas 4 o minsan 3 a.m., di ba, let's say magsisiyar ako, inom na ako sa basong tubig. Para paggising ko sa umaga, 1 basong tubig. Hindi ko sinasabay yung 2 baso. Nasa sa inyo. Wala namang problema. Pero yung mga mas nagkakaedad, yung mga senior, mas gusto ko na 1 basong tubig lang. Tapos, after ilang hours, bago yung 1 baso. Para maka 8 hanggang 12 baso kayo, naka-spacing. Hindi ko pinapayo, lalo na pag senior, yung 3 baso agad, isang lagok. Baka masobrahan di ba? Yung 1 baso lang, tama na yon. Tapos, pahinga, next na naman. Okay? Itong tinuturo ko, good for 99% ng mga tao. Merong mga taong may sakit sa puso, may kidney failure, yung magbabawas ng tubig, mamaya explain ko yon. Pero sa 99% na nakikinig, walang pera, walang pang pa-check up, walang pambili ng gamot, subukan muna natin to Benefits of water. Katawan natin, 80% water. Utak natin, 73%. 73% water. Dugo natin, 94% water. Kahit buto natin, maraming tubig di ba? So, kailangan mo ng tubig. Sabi nga yan sa Bible, di ba? Pwede mabuhay ang tao 40 days. Di ba? Basta may tubig siya. Walang pagkain, tubig lang ininom. Nabubuhay pa ang tao 40 days. Pero pag tinagal mo ang tubig, 3 araw lang patay na yung tao. Madi-dehydrate. Pag kulang ang tubig, ang daming sakit. Okay? Sakit ng ulo. Walang energy. Bad breath. Very dry. Nada-dry mouth Diba? Constipated. Diba? Magkaka-kidney stones. Masakit ang joint. Mabilis ang heartbeat. Ano ang 8 basong tubig? Diba? 1 baso, yung normal na baso, hindi yung maliit. Hindi rin yung malaki. Diba? 240 ml. So, 1 litro, 1 liter yan. Kung alanganin kayo magbilang gano'ng karami na inom ng tubig, pwede nyo binibilang sa litro. Mga ka2 litro sa isang araw. So, 2 to 3 liters in a day for the average adult na healthy. Maganda po yan. 8 to 12 glasses of water. Gano'ng karami? Kung nasa office ka lang, di ba, may aircon ka naman, siguro 8 basong tubig. Kung nag-exercise ka, pinapawisan, nasa labas, 12 to 16 glasses, pwede yun. Nagmamarathon, nagtatrabaho dito, mapawis. Kung di pinapawisan, mga 7 to 8, okay lang. Medyo may edad, mga 7 to 8 glasses, pwede pa rin yan. Okay, yun ang recommended natin. Pero hanggang dito lang. Para lang madali at para safe tayo, ito na yung maximum natin, 16 glasses of water. Hindi ko sinasabi hindi pwede dumami. May tao kaya palampas pero
meron ng possible side effect na masama pag lumampas tayo sa 16. Pag bata, 1 to 3 years old, 4 glasses. O, 4 to 8 years old, 6 glasses. Teenager, 8 baso na. Buntis, marami-rami ang tubig, 10 glasses. Nagpapa-breastfeeding, 13 glasses. Kasi para sa'yo, pati para sa baby mo. Pag sinobrahan mo sa 16 glasses, hindi rin maganda. Pwede kasi lumabnaw masyado yung dugo natin. Pag lumabnaw masyado, kumbaga sa juice, pinuno mo ng puro tubig, bumababa yung lasa. So, ang katawan natin, pag pinuno mo ng tubig, bumababa yung sodium, hindi dahil mababa ang sodium mo. Kung hindi, na-dilute. Kaya pag bumaba, pwede ka mag-convulsion, pwede ma-comatose. Delikado. So, sobra daming tubig, hindi rin maganda. Kahit yung 8 to 10 glasses, merong exception na hindi natin pinapainom. Kidney failure, hindi na umiihi, di ba? So, yun, mas bawas. Kasi hindi ka na umiihi, nagda-dialysis Heart failure na may manas na manas yung paa, babawasan din, mga 4 na baso. Pero kung wala naman kayo ganitong seryosong sakit, kailangan natin uminom. Okay? Gusto natin ihi natin to light colored, ha? Ayaw natin masyadong madilaw. Pag nakita mo madilaw na, inom ka na ng tubig. Ako, kinakabahan na ako pag may ganito. Hindi ko na pinapadami. Warm or cold water, nasa sa inyo. Pag mainit, pwede naman malamig na tubig pag kumakain ka. Pero mas gusto ko sana maligamgam lang o room temperature. Okay? Bakit? Maganda sa lalamunan. Mas relaxing sa tiyan. Hindi kumukulo tiyan ko. Pag warm yan, maganda yan. Kung may sipon ka, may ubo ka, napakaganda. Diba? Maganda sa digestion. Pag nilagyan mo nga ng warm water ang muscle mo, diba? Relax. Lagyan mo ng malamig, maninigas. So, pag ang tiyan mo, malagyan ng warm tea, warm soup, sabaw na mainit, diba? O, pinapawisan ka pa sa sabaw na mainit, diba? Relax na relax yung tiyan nyo sa isang nilagang manok na sabaw. Eh kung malamig, pwede naman kung malakas ka nung panahon na yun. Okay? Bukod dito, maraming benefits ang pag-inom ng tubig. Di ba sinabi ko sa inyo, ang daming sakit, makakatipid kayo. Kidney stones. Di ba? Yung iba, nagsha-shockwave pa, nagki-kidney failure dahil may bato, tubig lang ang katapat niyan. Pag nakita nyo yung ihi nyo, check nyo ihi nyo. Pag may lumabas na parang buhangin kahit isang patak, sana yung buhangin nasa shorts mo lang. Eh kung galing sa loob ng kidneys yun, may kidney stone ka na pala. Diba? Paglabas ng ihi mo, may bato, mag-comment po kayo. Kahit walang ultrasound, uminom na kayo ng maraming tubig. 8 to 12 glasses of water. Bago matulog, uminom ng tubig. Pagising, uminom ng tubig. Kailangan buong araw, malinaw ang ihi mo. Oras na lumabo siya sa madaling araw sa gabi, doon magbubuo na naman ng stone. Pag nagbara ang kidneys, kidney failure, dialysis, delikado po. Diba? Pag dialysis, tagilid tayo, magkikidney transplant tayo. Bakit? Tubig lang ang hindi ininom Urinary tract infection, mga babae, lagi nagkaka-UTI. Bakit? Ayaw minom ng tubig. Ayaw minom ng tubig, syempre pag-wiwi, diba? Walang panghugas. Minsan may bakterya, 'di ba? Dahil may bakterya, magi-infection, masakit pag-ihi, meron pa nilalagnat. Ano lang ang panlaban natin? Mild UTI, inuman mo lang ng 2 basong tubig, mahugasan lang. Maging ganito lang kulay niya, mababawasan na UTI mo. Baka gumaling na nga without antibiotics Mild UTI, tubig lang, walang antibiotics, gumagaling. Pero kung talagang matindi na yung UTI mo, may nana na ganito na, kailangan mo na antibiotics. Kaya tubig ang prevention. Nagtatae, kailangan mo tubig, di ba? Oresol, tubig with sugar and konting salt. Nilalagnat, uminom ng maraming tubig para bumaba yung lagnat. High fever, madidehydrate ka. May sipon, di ba? Tubig. May plemang madikit. May COVID, may pulmonya. Tubig lang ang katapat. Diba? Gusto niyo pampalabnaw ng plema, tubig lang, 'di ba? Sabaw, suob, ano may suob, 'di ba? Tubig din 'yun, steam 'Di ba? Lahat 'yan tubig. Sore throat, 'di ba? Tubig din. Madikit na plema, sakit sa baga, 'yan. Problema sa tiyan, ulcer,
GERD, nangangasim, masakit sa tiyan, inuman mo ng tubig, marirelax ka. May nervyos, may anxiety, inom lang kayo ng tubig, marirelax ka. Constipated, tubig. Inaantok, walang gana mag-aral, painumin mo ng tubig, di ba? May headache, may migraine, tubig din. Gusto magpapayat, huwag mo pakainin, tubig lang painumin mo para konti lang kakainin niya. Tubig ang sinasabi ko, ha? Hindi ko sinabi soft drinks. Skin, kumukulubot, kailangan maraming tubig. Okay? So, ang dami niyang benefits. Sabi ng iba, pati iwas stroke. Who knows? Diba? Mas malabnaw ang dugo, baka. Baka possible din. Hindi natin alam eh. Pero doon sa stroke and heart attack, wala pa akong proof na nakakababa siya. Or sa high blood. Pero I think may tulong pa rin na hindi ka dehydrated. Ano yung maling pag-inom ng tubig? Kulang ang inom. Sobra bilis lumagok. 2-3 baso. Ayaw natin yon. Tsaka sinabi ko, tubig ang inumin. Baka yung iba, soft drinks naman. Iced tea naman. Energy drinks, alak, kape. Hindi po tubig yun. Okay? Maraming calories yun. Baka mapasama. Mas maganda tubig. Kung walang lasa, mag-lemon water tayo kung gusto nyo. Walang kaso. Pag may sakit, mas maraming tubig. Mas maganda dapat malinis na tubig. Yan ang problema natin sa Pilipinas. Maraming area sa probinsya, siguro parang 20%, 30% lang may malinis na tubig. So pag madumi ang tubig, sa maduming lugar, naghalo ang dumi ng tao, dumi ng hayop sa tubig na iniinom, magtatae. Kaya ang daming bata namamatay. 10,000 Filipino kids die every year from dirty water. Ganun katindi. Kaya kailangan ng tubig natin malinis. Kung pwedeng purified water, gagastusan natin. Mineral water, bottled water, basta malinis pakuluan. Yun ang pinakamahalaga, malinis ang tubig. Kung ayaw nyo lasa ng tubig, pwede ang lemon water, walang kaso. Lagyan nyo konting lemon, may dagdag na maraming benefits ang lemon. Vitamin C, ayan no? Vitamin B, potassium. Dehydrated ka, masakit ang nagka-cramps, pinupulikat ka, madaling araw, dehydrated lang yun. Tubig lang yun. Okay? Ngayon, nagbablog ka, nauhaw ka, inom lang ng maraming tubig. So, lemon, good for the kidneys. Pareho din eh, lemon water. Isang lemon, pag kinain mo, 88% ng vitamin C needs mo for the day. Hindi mo na kailangan mag-vitamins. Diba? May antioxidant pa yan. Kung mahal ang lemon, calamansi. Pero yung payo ko, malabnaw lang. Siguro kalahatin lemon, 1 litrong tubig. Huwag masyado matapang, baka ma-ulcer kayo kung matapang ang lemon. Baka masira ang ipin kung masyado matapang yung lemon. Mild lang. Pwede lagyan ng konting honey, pipino, at ibang bagay. So, ang sapat na tubig, maraming sakit matutulungan. Baka yan lang ang kailangan yung lunas eh. Dinagdag ko rin dito, coconut, buko. Buko, okay din siya. Kaya lang, may calories. Mga 45 to 60 calories. Pag sinobrahan nyo yung buko, baka lang tumaba kayo. Pero maganda siya. Para siyang sports drink. Napagod kayo. Maganda ang buko. Kaya lang, nakakataba. Okay? Kung hindi kayo takot tumaba, maganda to. Pag pinapawisan kayo. Coconut water is also okay. Huwag lang diabetes at overweight. Okay? Iwas sa mga UTI. Dami nating benefits. Ayan, no? Tubig talaga, oh. Kailangan malinaw ang ihi natin, oh. Pag lumalabo ang ihi, may UTI, tubig pa rin ang panlaban natin. Salamat po. Sana nakatulong tong video para makakuha ng libre at murang gamutan sa maraming sakit. God bless po.